itong nangyayari ngayon, obviously, ito'y abala na ang ginagawa kay BP Sara. Kasi hindi lang through impeachment dahil itong pagpapatawag sa kanya dito sa Kamara, ito ng mga Quadcom, halos katumbas nito ng demanda dahil, again, abala po ito. Abala po yan, and at the same time, ang purpose talaga nila is para si VP Sara hindi maging effective Vice President. So makita natin ang punot dulo nito is politika. So actually, it's not to protect the public funds, to protect for public service, to protect the interest of the public. Hindi ganun. This is a 2028 election na. So connected na ito lahat. Kasi if you check the law, if you check ang ating saligang batas, only through impeachment lang yung mga impeachable officers. If you check the history, if you check the jurisprudence, yes, may mga abogado na nagsasabi that only the president is immune from suit. May nagsasabing ganon. But if you check the history, if you check the tradition, in fact, ang Amerika nagsasabi na in 2023 that the vice president is also immune from suit. Nakalagay doon. So therefore, the new American jurisprudence, yun ang kinopya natin sa Philippine jurisprudence. Walang nakalagay sa ating saligang batas. Kasi the immunity from suit, it is only based on tradition and based on jurisprudence. So therefore, kung i-deserbohin natin si VP Sara, for example, sa Congress, doon sa idemanda natin sa NBI, idemanda natin sa Piskal, idemanda natin sa Korte, so maging busy na si VP Sara pagdepensa sa kanyang sarili. If not will be if yun ang mangyari, hindi siya maging effective Vice President. And I think yun ang gusto ng mga kalaban niya. So yun ang ginagawa niya. So that's why it is my humble opinion na dapat i-invoke talaga ni VP Sara ang immunity from suit para at least maging effective President siya, a Vice President siya, and hindi siya dapat magpadisturbo yung mga namulitika sa kanya as early as 2024. Ayun, Attorney, maliwanag na merong grave abuse of authority rito. Pero last question po bago ko ipasa kay Jay. Kasi marami na talagang nagsasabi na nabudol sila at ang dami na pong umaamin na talagang apaw na po na humihingi na ng pasensya dahil talagang kasalanan daw nila dahil nagbabudol. But anyway, ang tagal pa raw ng kanilang aantayin. Sabi, antay lang tayo. Sabi, 2028 pa ang eleksyon. At binabanggit sila, posible ba ano bang nakapaloob na batas patungkol sa snap election? Wala sa ating saligang batas yung snap election. Wala yan. Pero if you check the 1987 Philippine Constitution, wala nga din nakalagay na people's power or wala nakalagay na gano'n. So, but the Philippine Constitution, it is the law galing sa taong bayan. So therefore, ang taong bayan pwede nilang isuspend ang operation ng ating saligang batas through a people power kung gusto nila. But hindi naman simpleng bagay yan na sabihin ng people power tayo, hindi pwedeng ganon. Kailangan pag-isipan yan, kailangan na tingnan natin. Sabi nga ni Senate President or ni Secretary JPE that this is a zero-sum game. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. So dapat pag-isipan yan. So hindi yan easy na simple na bagay na basta-basta na lang gawin ng taong bayan.